Meron daw. Victoria Alvero, Claudia Celoso, Dario Jordan. Ginawa niya ang kahilingan ng ating mga puso ng alang sa ating mga pamilya sa pagpapagaling ng mga may sakit at ang patuloy niya ang paggabay sa isa't isa po sa atin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo po ay karapat-dapat gumanap nitong banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa aming mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay walang hanggan. Amen.
sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Taon-taong tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Isus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Isus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pagkakakala ng isa na si Isus ay kasama ng isa, napatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinahanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi din na siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At na ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalituhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi po ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya umuwi kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. And happy peace na po sa inyong lahat. Much can be said about bata. Kasi nga po sa panahon o henerasyon mayroon tayo ngayon, ang mga bata po are not necessarily virtuous. Bakit ko nasabi yun? Maliban sa kanilang kakulitan, kapiliwan, ang mga bata mayroon tayo ngayon, ang lulutong nila magmura. Sobra makapagmura ang mga bata po. Kaya tayo naman mga adults, tayo mga magulang, hindi natin maiwasan o magkumpara kung ang mayroon noong una at saka sa ngayon. Kasi nga po ako halimbawa, kapag kami po ay tinitigan ng aming papa noon, lumiliit na po yung buntot namin. Ngayon, pag tinitigan mo yung anak mo, yung ako mo, lumalabas na lang yung mata mo, hindi pa rin magpawag. Kapag sinisigawan o kaya po kapag pag inutusan kami doon, diretso kaagad, pero ngayon nagdadago pa ang mga bata, kaya ituturo nila sa kanilang mga kapatid. At kapag pinalo mo yung anak mo o yung ako mo, pag pinalo mo yung bata, naku po, magulat ka na lang. O kaya kahit kinurot mo yung anak mo o yung ako mo, magulat ka na lang kung bakit mo mayroon ng tanod na sumusunod sa iyo sa tahanan. Kinasuhan ka na iyong anak. Pinausahan ka na ng iyong anak. Pero credit po sa mga bata po kasi kahit ganun po ang sitwasyon meron sila, hindi po nawawala ang kanilang pagiging inosente. At kung sila po ay nagsisinungaling, nagiginig sila at makikita at maramdaman mo na sila nagsisinungaling. At higit sa lahat ng mga bata, pansinin niyo po, ang dali lang nila turuan. Napakadali nila na turuan. Nanay, ina, pahirap na sa ako niyo po. Pahirap po yung bata niyo. Pahirap. Sa akin na. Halika. Bilis. Tanungin natin to. Halika. Bilis. Bata to, senior. Bata. Ano pangalan ko rin? Ako po si Amila. O ako naman po si Paderlo. Tanungin lang kita. Si Paderlo, guwapo hindi. Sige po eh. Gusto niyo ba? Gawin ka isa. Totoo yung totoo. Totoo po yun. Kahit wala kang bago bukas. Ganun yung mga bata eh. Nagsasalita talaga sila ng totoo. Ayan o. Kapag
tinatawag naman tayo ng senior, iba naman po yung sasagutin. Yung buhok ko ng papabagay sa akin, hindi. See? Tingnan niyo. Hindi yan sila nagsisinungaling kahit sinong bata patanungin niyo. Pero dahil nga po, palakakan niya natin itong bata ito, mga kapatid. Dahil nga po, pag-istahan kayo ni Senior Santo Niño, pag nilayan po natin ang salitang bata po, child. Meron po itong 5 litra, child. C-H-I-L-D, pag nilayan po natin ito. C stands for change, H stands for humanity, I stands for involvement, L stands for leadership, D stands for dream, child. Ano po yung C? Uy! Ano yung C? Change. C is change. H is humanity. I is involvement. L is leadership. D is dream, child. Alam niyo mga kapatid, ang bata po, mga bata po napapabago sa atin. O kaya binabago nila po yung buhay po natin. Namasin na po yung ibinuntis pa yung bata, yung pangangatawan ng nanay po ng isang ina ay nagbabago din. Pag ang babae po nabuntis, tingnan po ninyo, lumalaki po yung ilong nila. Lumalaki yung ilong nila, umiitim po yung kilikili nila, lumalakad po yung balakang po nila, pati ugali nila nagbago din, at yung paglalakad nila nagbago din, naging sakang sila. Yung kapatid ko na midwife, tinatanong ko, paano mo malaman dahil ng isang babae po? Kasi pero iba po na hindi halata na buntis. Paano mo malaman din sila buntis? Sabi ng kapatid ko midwife, sakang. Paano mo malalaman ng isang babae naman po ay gumagamit ng contraceptives? Tanong ko sa kapatid kong babae, kapatid kong midwife, sabi niya, sakang din. Gusto niyo i-try? Oo. Tayo kayo. Lapit kayo dito, maglakad kayo. Tingnan natin ito. Yung mga senior, sila yung quiet. Papunta kayo dito, tingnan natin kung gumagamit pa sila na. Dali po, dali. Wala, ayaw nila. Nagbabago po. Totoo hindi naman. Nagbabago po, naalala ko mga kapatid. Yung isang kapatid namin na pangwalo po, siguro narinig niyo na to, kasi pang-4 na 5 beses ko na to naikwento. Inayawan siya ng nanay ng kanyang girlfriend. Kasi nga po, ang pamilya namin, ang mga angkan po namin ay mga palahubog. Totoo naman din po yung lasinggero yung mga angkan po namin. Paano po hindi lasinggero yung mga angkan namin? Si Lulula nagtitinda po na tuba. Meron kaming malawak po yung niyugan nila. Nagtitinda sila ng tuba, umiinom sila ng tuba, yung mga anak nila umiinom ng tuba. Kapag sila nag-inuman po ng tuba, kami din po ay nakatingala sa kanila, umiinom din po kami ng tuba. Hanggang sa panahon ngayon, kami po ay mga lasinggero talaga. Sabi ko sa kapatid ko, be proud. Yun po yung mga angkan po natin. One time na po pag-uwi ko sa amin, mga ko'y nakapakasyon, sabi ng mama ko, sabi niya, Dok, bantayan mo nga yung si Bunso. Mga about 1.5 years old, ganun yung edad ni Bunso. Ang kukulit talaga ng bata. Ang kukulit ng bata. Ang ginawa ko, pinainom ko ng tuba. Pinainom ko ng siya tuba. Tulog siya buntay. Pag-uwi, pagbalik ni mama, sabi niya, huwag ka na kayo magpare. Bakit po? Galing mo mag-alaga ng bata. Tulog lagi ko. Hindi alam ni mama hanggang ngayon po na pinainom ko ng tuba. Lasing ko yung bata. Yung kapatid namin po, nung nanganak na po yung girlfriend niya, okay na sila. Pati na sila. Nung nakita po ng yan ang batawag doon, yung ako niya, pati na sila ng kapatid. Ang bata po ay pinabago yung buhay po natin. Namasinga po yung masinga po yung asawa ko na dati po ay umuwi ng bahay, matagal umuwi ng bahay galing sa trabaho. Andiyan na kaagad. Nung dati po siya ay barkadista, hindi na siya kadalasan sumasama sa kanyang barkada kasi na po, buntis ang kanyang asawa. Ang bata po ay napapanibago po sa buhay po natin. Binabago na lang po yung buhay po natin. Nung pinanganak ang bata ng Jesus, hindi lamang po buhay natin ang kanyang binabago, pati na po yung direksyon ng kasaysayan ng tao. Ang Santo Niño, binabago niya ang buhay natin, binabago niya pati direksyon ng kasaysayan ng buhay po natin. Bawat pagtaas po natin at pagsigaw po natin ng Big Senior, bilang papuri at pasasalamat po sa Panginoon, binabago niya ang ating buhay. Change. H is humility.
What is humility? Humility is to accept the reality, to accept the truth. And what is the truth? Sabi po ng Panginoon sa Ebanghelyo, maliban, unless kayo po hindi maging tulad ng bata, hindi kayo mapabaylang sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon. Ang mga bata po, the survival ng bata ay nakasandal sa pader ng mga nakakatanda. Kapag hindi sila inalagaan ng kanilang mga magulang, wala sila. Kapag hindi po sila inaarugaan ng kanilang mga magulang, wala sila. The survival ng mga bata po, ng mga apo, mga bata, nakadepende po sa mga magulang, nakadepende po sa mga nakakatanda. Humility is to accept the truth that we cannot live and exist without God. Humility is to accept the truth that we cannot live and exist without God. Kung hindi tayo pangalagaan ng Diyos, walang-wala tayo mga kapatid. Kaya huwag kang magmamayabang. Huwag kang magmamayabang. Ang tao mapagkumbaba, lagi pong sinasabi ng Ebanghelyo, ang tao mapagkumbaba, maraming mabubuting bagay na mangyari maganap sa buhay niya. Many good things are happening sa tao po na laging mapagkumbaba. Huwag kang magmamayabang. Sabi pa nga po, God without man is still God. But man without God is nothing. And that is humility. To accept the truth na tayo po'y walang-wala. Kung wala, hindi tayo pangalagaan ng Diyos. Change, humility. Ang pangatlo po is involvement. Pansinin niyo po yung mga bata. Habang tumatakbo yung bata o mga bata kanina, pansin po ninyo, they draws our attention. Na kahit hindi namin sila kilala, pag makakita ka ng bata na ngumiti ka din. Kapag ang mga bata po ay umiiyak, pansin mo sila. Kapag ang mga bata po ay nagtagpuan, maalala mo na minsan tayo din po ay naging bata. It takes a whole village to raise a child. Ganun na rin po ang ginawa ni Kristo. Hindi lamang po niya tinuturuan ng mga tao kung paano tanggapin ang biyaya ng Diyos. Sinabi niya, humayo kayo. Pinagaling niya ang mga may sakit. At yung mga tao na napagaling niya at yung mga tao po ay sumunod sa kanya. Kasi nga po gusto ng mga tao ito na maging involved, mapabilang, mapasama sa ministry ng Panginoon. At yun po yung hamon ng Santo Niño sa ating mga kapatid. Na tayo mga parishioners dito po sa parokya ng Santo Niño ay mapabilang, mapasama, ma-involve sa lahat ng apostolate at ministry ng simbahan. Mapabilang, mapasama, ma-involve sa ministry ng simbahan. Itong parokya na ito, ang Santo Niño, hindi po ito uusan kung walang involvement ninyo. Hindi po tayo lalago kapag hindi kayo makiisa. Naalala ko nga po, early 2000 po, nung itinayo pa itong simbahan, nag-alailangan kami, estudyante pa po noon. Nakalikot kami ng 1 million plus noon, kaya sinimulan ang pagtayo ng simbahan po. Lahat po, kumakato kami sa pintuan, 5-5, gis-gis, 20-20. Natayo ang simbahan na ito. Uusad ang isang komunidad kung ang lahat po ay nakiisa, kung ang lahat po ay involved. The church parish cannot establish unless everyone is involved. Ngayon po, sa parokyang ito, mayroon po kayo proyekto na retablo. Napakagandang proyekto ito. Kung hindi po makiisa po ang lahat, hindi po yan matapos-tapos po. Kailanman hindi po yan matapos-tapos. Naalala ko nga kanina umaga, nagtatry ako dyan sa may office. Meron po isang nanay po, matanda na. She donated 50 pesos para sa retablo. Hindi kailangan ng libo-libo mga kapatid. Piso, 2, 5, 10, 20 is enough po na may tayo matapos po yung proyekto ng parokya ito. So long as ang kita po ay nakikiisa, sa lahat po, ang lahat po ay nag-involve sa proyekto ito. Tingnan nyo lang po yung mga lay ministers natin. Mga senior na sila. Ilan po sa mga lectors natin, mga senior na. Ilang linggo, ilang buwan, taon, mamamatay na yan sila. Kung wala yung papalit sa kanila, kung kayo po, ang daming mga bata ditong kalalakihan na kayang-kaya naman, pwede naman. Pag nawala yan sila, sino ang papalit? We cannot afford the church to get old. Kinakailangan po ma-involve ang lahat sa mga ministers at apostolate ng simbahan. Kaya mamaya po, halimbawa, pagkatapos ng misa, punta kayo doon sa opisina. Pipila kayo doon. Kahit gis-gis lang. Kahit 20-20 lang.
Kayang tapusin po yung proyekto. So long as ang lahat po ay nakiisa, so long as ang lahat po ay involved sa ministries at apostolate ng simbahan, kayang-kaya po ito tapusin. Change, humanity, involvement. Ano nga yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Leadership. Pansinin niyo mga kapatid, the essential quality of a leader is kung mayroon siyang followers, at kapag tinitingnan po natin yung bata o mga bata, parang wala silang kapasidad to lead, but no. Ang mga bata po, ang bata ay maraming mga followers. Daming followers kaya po yung bata. Pag umiiyak po yung bata, maraming sumusunod. Yung pag-iyak ng bata is a command na sundin niyo po. Kapag hindi sila hihinto sa pag-iyak, you cannot resist that noise. Hanggang susundin mo ang gusto ng isang bata. The parents will obey. Kapag tumatakbo yung bata dito, tingnan niyo, sinusundan ng magulang. Kung saan napupunta po yung bata, sinusundan ng magulang. The parents will obey. Leadership. A child is being followed by her loved ones. Who cares? Who cares? Leadership, mga kapatid, is not primarily a position kung titignan po natin ang mabuti. Kasi po napakaraming mga tao in position na hindi naman natin sinusunod o sinusundan. Leadership is not equal to position. Leadership is pangangalaga. And people will know na ikaw po ay mayroong kapasidad to lead kung makita ng tao na ikaw po ay nangangalaga. Tulad sa inyo mga magulang. Tulad sa inyo po mga magulang. Kaya para sa mga magulang at mga anak na naririto po, kung halimbawa po mayroong krisis po sa pamilya, yan po yung pinakamainaw na estado ng buhay ninyo na kung saan bibigyan maging mabuti, maging good and better na nanay. That's the best situation mo. That's the best occasion na tayo po maging good, better, o best din po na nanay o tatay na anak. Hindi yung tipo na kapag may krisis sa pamilya, maghihiwalay ka agad. Krisis ay isang napakagandang okasyon o estado ng buhay ng pamilya o bawat isa na kung saan tayo po ay maging the best leader sa ating kanya-kanyang responsibilidad. And we are all leaders. Why? Because tayo po ay binigyan ng pagkakataon to serve. Tayo lahat po ay binibigyan ng pagkakataon to love. Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon to care sa isa't isa. And finally, dream. What is dream? Dream is to dream God's dream. And what is God's dream? Binabanggit po ng Ebanghelyo mga kapatid, nakihalubilo siya sa mga banal at mga kasalanan, nakisalamuhan siya sa lahat, gumalaw siya sa mga powerful and powerless, inaalay niya ang kanyang sarili, hindi lamang po sa mga alagad, pati na po kay Judas. Ang Santo Niño invites us to dream God's dream. To dream God's dream. Mahirap yun. Impossible dream, pero kayang gawin po ng isa't isa. Kasi normally, o usually po, minamahal po yung tao, yung mga tao nagmamahal sa Kanya. But God tells us, go beyond sa limit na yun tayo. Kaya lang natin patawarin yung mga tao po na naghumingi po ng sorry sa atin. What about yung mga tao ayaw? To dream God's dream, that's the invitation po ng Santo Niño sa atin. Kayang limutin ng mga magulang. Kayang limutin ng mga magulang po ang kanilang sarili, alang-alang po sa pangarap ng kanilang mga anak. Dream can change lives. To dream is powerful. And God's dream ay isang mapagligtas na pangarap sa isa't isa sa atin. Yun po yung bata. That's a child. James, nagpapanibago mo siya sa atin. Humble, humility, laging involvement, leadership, at higit sa lahat, to dream God's dream. Happy Pista po sa inyo. God bless you. Please stand and let's profess our faith. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo sa anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nakatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpaksakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng ibig, nanahog sa kinaroonan ng may ikatlong araw na buhay ng pagmuli, umakyat sa langit na lulubog
harapan? Sige, kasi may sunod ko tayo mas ganito. Andun na nga yung inyong. Dito, dito. Yan, itay lang, itay. Ang kanilang mga pamilya ng imahe ng Senior Santo Niño, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Dapat tayo doon tayo. Ayan na daw yung para sa atin, Day. Dali, bibless ka na.